Hello guys, hello Leo, welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888 Leo. Alamin natin kung anong messages, anong vibration, anong energy ng Moon 2025 para sa iyo. So, tingnan natin. Ito ay yearly new moon and full moon reading. Okay? Full moon in Libra. Find the balance, Leo. Okay, this year, Leo, kailangan mo daw hanapin yung balance eh. Tayong maging imbalance if may mga imbalances kasi normal lang naman ang buhay. Make sure na hanapin mo yung balance. Okay, dance. Move your body to music. Dance with the rhythm of life. So nakikita ko siya dito na yung mga Leo na sobrang busy sa kanilang trabaho, busy sa kanilang business, make sure na may panahon ka para magsaya, mag-exercise, and sayawan mo lang daw kung ano yung rhythm ng life. Go with the flow, okay? And dito sinasabi na manifest your dreams through dance. So, ibig sabihin, manifest mo yung pangarap mo through positivity. Okay? Okay, first card natin sa third deck is Ace of Wands. Nakikita ko na sobra kang excited, sobra kang confident, sobra kang masaya, sobrang determinado, motivated sa taong ito. Okay. Death card, merong transformation, merong positive endings and new beginnings na posibleng mangyari sa'yo. So, nakikita ko sa'yo din na pwedeng yung iba, merong trabaho sila na parang magre-resign sa trabaho yung Leong ito, and then papasok sila sa bagong trabaho. Or parang yung iba, excited sila na pumasok sa taong 2025 kasi alam nila na bago na yung routine nila sa trabaho, bago yung schedule, or bago na yung trabaho nila. Nakikita ko sa'yo dito yung mga offer, international offer para sa job or international job offer, parang ganun. Career. Meron din sa yung nakapag-desisyon na kung ano talaga yung gusto nyong maging career sa buhay nyo. Iwasan mo lang yung sobrang takot. Kasi parang nakikita ko sa'yo dito na may mga offer, financial offer sa ibang bansa or sa ibang lugar. But dahil sa sobrang takot mo siguro, takot ka sa responsibility, takot kang ma-fail. So, pwedeng parang hinaharangan mo tong mga offer na to. So, accept the responsibility. Accept kung ano man yan. Face your fears. Wheel of Fortune. Ang Wheel of Fortune is maganda kasi sinasabi sa'yo dito na this year, magbabago talaga. So, may Death card plus the Wheel of Fortune plus the World card is ending. So, sinasabi na matatapos lahat ng mga negative energy, negative vibration na naranasan mo or mga bagay na yan sa buhay mo dahil magta-transform ang buhay mo. Okay? Maraming good news tungkol sa pera. So, maraming pwedeng pagkakitaan, maraming mga financial news, financial offers, maraming pera to. Okay? Queen of Swords. Ay, kita ko sir dito nakafocus ka sa Page of Pentacles in the Wheel of Fortune. So, yung focus ng Leo dito is yung mabago nila, matapos nila yung mga financial issues nila, makapagsimula na sila ng financial goals nila. So, parang if sobrang hirap ng financial mo for several years, nakikita ko na this year ng 2025, nakafocus ka na para makaalis na dyan. Kung marami kang utang sa 2024 or 23, 22, posibleng yung focus mo sa 2025 is makarecover, makabayad, or makapag-ipon. Okay? Next is Strength card. Physically, mentally, spiritually, psychologically, nakikita ko na strong ka. Okay, Hierophant. Relationship. Strong din yung relationship mo. Married life, family life. Kung may relationship ka, live-in partner, boyfriend, girlfriend, friendship, stable din. Okay. For Pentacles, makakaipon ka ng pera this year. Or as much as possible, kailangan mag-ipon, kailangan magtipid,
kailangan nating i-secure ang ating finances ng maayos, ng wise this year. Okay? Wag lang maghintay ng pera. Okay? Like, maghihintay ka lang ng pera, kung kailan darating, trabahuhin mo daw. Okay? And dito sinasabi na as much as possible, Leo, i-manage mo yung finances mo ng maayos. Okay? And 3 of Wands, nakikita ko sa'yo dito na posibleng 3 months from now, di ba? So, March siya, March 2025. Nakikita ko na may hinihintay kang pera from 2024 na posibleng darating siya sa March 2025. Okay? The Hermit, nakikita ko sa'yo, huwag kang masyadong magdidesisyon sa mga finances mo ng hindi mo pinag-aaralan. And Ten of Swords, nakikita ko na makaka-recover ka sa mga emotional problems, emotional stress, emotional burdens, or anything na emotion na masakit sa'yo. Okay? And Nine of Pentacles, itong Nine of Pentacles is financial wish. So, sinasabi sa'yo na if ever na may nangutang sa'yo, posibleng makakabayad sila sa'yo. And if ever may mga issues ka sa financial, posibleng masettle mo siya sa taong itong 2025. Iwasan mo yung pagpupuyat. Okay? Dito sinasabi ng barahan mo na iwasan mo yung pagpupuyat, iwasan mo yung overthinking, iwasan natin yung stress, yung anxiety. The Sun, maraming rason para maging masaya, maraming rason para magsaya. Nasa kamay mo yun. Kung gusto mong magsaya or hindi, nasa kamay mo yun. Etong The Sun, sinasabi na hanapin mo kung ano yung posibleng magpapaligaya sa'yo. Hanapin mo kung ano yung pwedeng magbigay sa'yo ng excitement. Magician, everything happens for a reason. Diba? So, kung ano mang mangyari sa'yong magic, kung ano mang milagro itong mangyari sa'yo this year, be grateful, be thankful, kasi talagang deserve mo yung milagro na yan. Queen of Pentacles, nakikita ko na financially, umaapaw yung pera mo. At ang Queen of Pentacles, nakikita ko na lahat ng pinagpaguran mo for the whole year, ay posibleng makukuha mo siya. Makakahawa ka ng lump sum of money, makakahawa ka ng, or pwedeng hindi ka, or pwedeng karelasyon mo, or pwedeng asawa mo. So, nakikita ko na may mga promotion, salary increase, or inheritance kayo na matatanggap. Kung hindi man ikaw, posibleng asawa mo, posibleng magulang mo, kapatid, parang ganun. So, yung success na parating sa'yo, hindi lang para sa'yo, kundi para sa buong pamilya mo. Maraming rason para mag-celebrate ka. Yun nga yung sinasabi, if may mga pagkakataon sa buhay mo this year, na yung energy medyo drain yung energy mo, yung pagod ka, naiinis ka, wala ka sa focus, mabilis kang magalit. Sinasabi na hanapin mo yung positivity dito. Hanapin mo kung saan ka liligaya, exercise, walking, spend time with family, with pets, pwedeng makatulong yun sa'yo, okay? Thank you guys. Bye!